So, ibig sabihin, bakit sila pinabibili ng ticket na local flight? Ibig sabihin, mayroon na silang international flight. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Alas 5:54 po ng hapon ngayong araw at ngayon po ay eto na po ang pinaka-aantay ninyo. Hulaan nyo kung ano. Hulaan nyo po mga amigo, pero bibitinin ko muna kayo. Tayo ay magkakape. Ano pala yung kape natin mga amigo? Paano bang kukunin? So ngayong araw po mga amigo ay talaga na mga napakasaya natin sapagkat hulaan niyo muna kung ano, kung bakit masaya. Hi! Hi! Maririnig niyo na po si hi! Napaka ano, naku, nagot na naman ako dito kay kaya Timean, tanggalin ko daw yung nasa likod na yan, yung base na yan. Ewan ko nga ba, hindi na. Buhat po na natapos yung bahay na pinapagawa natin mga amigo ay parang linis-linis lang yung ginagawa natin. Parang hindi na tayo nagdadagdag ng ano dapat natin idagdag dito sa ating pamamahay. Pero natapos naman na, kaya ewan natin kung ano pa ang pwede natin gawin. Nag-focus po kasi tayo doon sa may bahay nila Ate Janet sa ginagawa po. So, syempre, dahil nakapokus po tayo sa bahay na pinapagawa doon kila Ate Janet, nawala lang tayo ng oras dito. Pero okay lang. Ang mahalaga naman ay natapos naman na to at sa mga susunod ay makikita niyo naman po kung ano mga pagbabago at abangan niyo yung ating house tour mga amigo. Tapos yun nga, ito na po mga amigo. Wait karo. Ayan, oh. Eto na siya, mga amigo. So, nagkausap na kami ni Chamami at pinabibili ko na po siya ng, pinabibili ko na po siya mga amigo ng ticket. Opo, ticket pa Malabo City. Yes po mga amigo. Pinaano ko na siya. Pinapabili ko na po siya ng ticket para po makapunta na po din sa Pilipinas. Pero syempre, sikretong malupit kung kailan po sila makakarating dito. Yes po mga amigo. At dire-diretso na yan. So ibig sabihin, bakit ko sila pinabibili ng ticket na local flight? Ibig sabihin, mayroon na silang international flight. Palakpan po natin. Palakpan po natin mga amigo. Yay! Parang ako lang yata ang masaya. So, masaya ako sa aking pagkakapayat mga amigo. Na kung saan ay, teka lang, tumatawag si Miss Ma. Teka lang, patayin ko na natin yung tawag. Ayun po mga amigo at sabi ko nga po sa inyo ay dahil meron local flight na tumatawag siya, hindi ko nasagot. Tapos tumatawag ako naman, hindi naman din na siya nakasagot. So sabi ko tawagan ako para maituro ko sa kanila kung paano ang gagawin. So sabi ko nag-voice message lang ako sa kanya. Ang sabi ko, tumawag sa akin para maituro ko paano ang gagawin. Kasi syempre, ibang mas maigim na maituro ko sa kanila. So, dapat ay meron kasing about sa flight na dapat yun ang maintindihan nila kung paano ang gagawin. So, malalaman nyo po yung mga amigo sa mga susunod na mga videos, mga kababayan ko pagka may update na. Kaya nga sabi ko nga, nung nakaraan ay sinasabi nga niya sa akin na bakit nga raw sinasabi ko doon sa mga sa mga tao na sila ay pupunta rito. Kala ko ba sikreto? Sabi ko, oo, sikreto sa mga kapitbahay nyo. Pero ang Pilipinas di naman maisisikreto yan. Sigurado malalaman nila yung pagpunta dahil nasabi ko na nga before. So yun po mga amigo, meron na silang international flight at nag-aantay na lang po kung kailan bibili ng local flight. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Tawagan ako, sabi ko tumatawag kanina, hindi naman nakasagot. So baka naubos yung load kaya ganoon. Tapos yung international flight nila ay na-book na ni Kuya Beljon. So ang aantayin nila natin ay
papakuha ko kay Aya, papaprint ko kay Aya and then i-meet niya si Aya doon sa may doon sa kung saan po pwede silang mag-meet kasi para maituro din ni Aya kung paano ang gagawin. So, kumpleto naman na lahat ng mga requirements nila at syempre, ay nako. Marami nagpapasalamat pala ako kay Lola Jenna na sumagot ng ticket ni Amir at kay Tita Mariton na sumagot ng ticket ni Bibiam. So maraming salamat po sa inyong buhay na kung saan na ginamit kayo ng Panginoong Hesus para po magkaroon ng pagkakataon na makapag-aral muli si Bibiam at si Amir dito sa Pilipinas. So masaya lang po tayo mga amigo dahil mabibigyan sila ng second chance. So siyempre marami nagtatanong-tanong dyan, marami nagsasabi na wala yan, hindi na magbabago yan, ganyan na yan. So kaya nga po sabi ko mga amigo, kaya may second chance. So ang bawat tao ay bigyan ng pagkakataon na maging okay o maayos o maituwid yung mga dapat ituwid. So ganun lang naman po ang buhay natin. Huwag natin gawing masyadong komplikado. So yung last chance para sa kanila, yun na yun. Kung dumating yung time na hindi talaga, maluwag kung tatanggapin, di ba? Pero sabi ko nga, mag-isip lang tayo ng positibong paraan o positibo sa buhay ng nila. Kasi syempre maraming nagsasabi niya, maraming nagagalit, naiinis, kanyan, na hindi ka na, alam niyo na yon sa social media, ganyan. Pero sabi nga po mga amigo ay anuman bagay yung mga nakalipas ay kalimutan. Anuman bagay yung dapat na wag isipin kung ano man yung ano. Importante po dito mga amigo ay sila ay handa na muli sumubok dito sa Pilipinas para makapag-aral. So sabi nga hindi naman biro yung responsibility na ang aking tatanggapin, i-accept. At hindi ganoon kadali kasi syempre yung magi-start ka ulit sa umpisa Nandiyan yung syempre effort 'yan. Yung hindi lang naman kasi financial, syempre pati yung effort mo kung saan ay papaano sila aayusin, diba? Aayusin in a way na yung papaano mag-start sa lahat-lahat. So, for sure, malalaki na yung mga bata Kung ano man yung kung ano man sigurado yung mangyayari sa kanila din sa Pilipinas ay ito na siguro yung kalooban ng Panginoong Hesus. So, sabi nga wag lang daw ako mag-isip sa isang side na magiging okay na yan, magiging maayos ang lahat. Wag lang daw ako mag-isip ng ganun. Dapat daw isipin ko din yung posibleng mangyari. So, ano ba yung mga posibleng mangyari mga amigo? Syempre, yun nga, baka bumalik sa dati, yung mga ganyan, masyadong masalimuot. Pero sabi ko nga po sa inyo, ay ito na yung huling pagkakataon para maipakita ko na sincere ako sa kanilang pagtulong. Sincere ako sa pagtulong sa kanila na tatanggapin pa rin sila sa kabila ng mga nangyari. Kasi di ba lagi naman natin iniisip na yung mga bata ang wala naman talagang kinalaman sa mga bagay na nangyari before. So sila yung nawala ng future, sila yung nawala ng pagkakataon na makapag-aral dito. Kaya nga sabi nga gano'n lahat lalo na mga nagme-message sa akin, sabi ni Ruel, mag-isip ka, ganyan. Sabi ko, pinag-pray ko naman po mga amigo ito. Pinag-pray ko naman ito at sabi niya kasi once na tinanggap mo sila muli dito, ay sabi nga parang meron kang baton na pinukpok sa ulo mo. So, parang sasakit ang ulo mo, ganun. So ako po naniniwala mga amigo na anumat anumang mangyari ay nandyan ang Diyos para tumulong sa atin. Ganun lang naman yun. So wag tayong maging maano sa kapwa. Wag tayong marunong tayong magpatawad. Ganun. Kaya po sabi ko nga sa inyo mga amigo, ayan, nandyan na, wala nang dire-diretso na yan kasi nakabili na ng ticket. Book na po yung ticket papunta nila dito sa Pilipinas. So, ituturo ko lang sa kanila paano yung gagawin nila.
at papaano ang kung ano ang dapat nilang gawin. Ganun lang po mga amigo. So ang mahalaga po para sa akin ay nabuksan muli ang tahanan ng Francisco family para po kila Tia Mame sa Matinga family. Yun naman po ang nais natin. So ano mang mangyari sa buhay nila ay patuloy naman tayong tutulong sa kanila sa abot na ating makakaya. Ganun lang naman ang tunay na pagkakaibigan kasi pakalaki po ng utang na loob ko sa mga taga Equatorial Guinea, especially po sa pamilya Matinga, na kung saan ilang taon nila akong inaruga doon, ilang taon nila akong minahal doon, at ilang taon nila akong tinuring na family. Noong time na pandemic, sila yung naging way para makalimutan ko yung problema ng mundo, diba? Na halos kahit doon ang dami pong nawala. At dito sa Pilipinas, 'di ba, nung pandemic, alam niyo nangyari. Grabe, 'di ba? Kaya nga po sabi ko, napakaiksi ng buhay para po isipin na yung mga bagay na yung ano ba, yung sakit, yung mga ganyan, yung nararamdaman mo na inis, gano'n, o dapat kalimutan 'yan. At sabi ko nga kay Misma na masaya ka ba na pumunta sa Pilipinas? Ang sabi niya, yes, masaya, siyempre. Sabi niya, siyempre, iba po ang buhay doon, iba ang buhay din sa Pilipinas. So, nakikita ko kung gaano talaga kaporsigido si Misma na kung kailan sila babalik dito. At sabi ko nga, patuloy po na magbibigay ng tulong ang pamilya Francisco sa pamilyang ito sapagkat sa lahat ng mga nagawa nila para sa akin. Kay Tia Mame, muchas gracias para todos también, para tu familia y todos niños. Yo contento cuando tu venir aquí. Gracias Tia Mame gracias Tia Mame, tu corazón abierto para todos los Filipinos y también para mi pamilya. Yun. Sabi ko, maraming salamat Tia Mame, binuksan mo ang puso mo, binuksan mo ang puso mo sa mga Pilipino, sa aming family. At yun, sabi ko sa kanya, at salamat salamat, ano ba may sinabi ko? Nakalimutan ko na agad. So yun po mga kababayan ko, basta maging ano lang tayo, maging happy lang po tayo sa lahat ng nangyayari sa atin. Magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating kapwa. So ano mang mangyari, so maging successful, hindi maging successful, o syempre doon tayo sa positibo na magiging okay na ang lahat. So pakamahalin natin ang ating kapwa. At sabi ko nga ngayon, at least napatunayan natin na hindi lang naman sa mga Afrikano tayo tumutulong, bagkus pati sa mga Pilipino na. So tutuloy natin yan, yung pagbabahay kila Ate Janet, yung lahat-lahat ng mga nasimulan natin, tutuloy natin. Kasi ang pinaka-importante po sa lahat mga amigo ay bukasan natin ang puso natin, matuto tayong magmahal muli at matuto tayong ipakita sa lahat ng ginagawa natin. Sa lahat ng ginagawa natin mga amigo ay nandoon yung pagmamahal sa kapwa. So yun po mga amigo, parang dapat na tayo magkape. At aking lalamunan. So yun po mga kababayan ko, maraming salamat po at nawa po ay ang masasabi ko lang po ay welcome back Matinga family. Welcome back Tia Mame, welcome back Misma, Amir, Bibian. Mahal kayo ni Tate Raul, mahal kayo ng Francisco family. Patuloy ko kayong mamahalin gaya ng pagmamahal ko before sa inyo. So ang tangi ko lang hiling ay irespeto, mahalin, at kahit hindi niyo ibalik sa akin lahat ng mga bagay na ginawa ko, basta ang mahalaga sa akin ay patuloy niyo akong irespeto at patuloy niyo na pahalagahan lahat ng mga bagay na itutulong at ibibigay ko sa inyo. Yun lamang po. So thank you so much po mga kababayan ko at paalam po. Sabi ko nga sa inyo ay bienvenido Tia Mame. Bienvenido, pamilya de Tia Mame. God bless po mga amigo.